maintindihan po ng ating mga kababayan. Siguro, unahin natin itong nag-viral, nag-trending sa social media. Itong komento nga ni Senator Erwin Tulfo na bend the law at ibalik ang ill-gotten funds ng mga sangkot sa flood control scandal para mapasama sa Witness Protection Program. Ano ho ba ang masasabi po ninyo dito? Well, i-contextualize na natin, Sir Admar. Yung statement na bend the law, it's really dangerous kasi ours is a government of laws and not of men. Itong foundation nito, kailangan ito para sa ating demokrasya. Otherwise, kung wala tayong batas, our country will turn into an anarchy, chaos and anarchy. So the only thing that can that put us together, parang that makes our republic intact, itong batas natin. Kaya nga dangerous yan coming from a senator. We cannot bend the law. We have to follow the law. Opo. Kahit pa yung kanyang saloobin na talagang dapat ay ibalik na. Yung pera ng taong bayan, yung perang nakuha, ay dapat ibalik na. Kahit ganun po yung emosyon mo, dapat hindi po ganun dapat ang magiging reaksyon, attorney, na pwedeng baluktutin mo ang batas para to please the people. Otherwise, dangerous ito kasi, for example, isang local government unit, okay, we have to please the people. We have to bend the law. So, hindi na tayo magpalo ng yung mga bidding requirements. So, it will breed corruption. Itong bend the law na theory, papunta ito sa corruption kasi wala ng batas. Kaya nga may batas para may limitation yung pag-exercise ng power sa ating mga elected at saka yung mga appointed officials. Laws are the limitations for the exercise of the power of the government. Opo. Tama o mali rin ho ba, attorney, kung sasabihin po, yung sinabi po ni Senator Erwin Tulfo na mas mataas po ang taong bayan sa batas? In theory, sovereignty resides in the people and all authorities emanate from the people. But it means na there must be a structure of government at saka yung structure na yan, ang nakasaad dyan, ang foundation dyan, yung batas, yung konstitusyon natin. So, hindi po pwede na yung tao na lang, yung mubokrasi yan Mubokrasi, hindi yan democracy. Opo. Prior to this statement kasi, attorney, ay pinagdebatehan o mainit po yung talakayan sa pagitan po ni Senator Marcoleta at Secretary of Justice Remulla. Doon po sa mga requisites para maging o para isailalim mo sa Witness Protection Program ang isang resource person. Itong sa kasong ito, doon po sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, itong ilan po sa mga kontraktor. Ang pinagtatalunan po kasi is yung restitution. Ay dapat ibalik muna yung pera bago sila isailalim sa Witness Protection Program. Ano ho ba ang inyong paliwanag po dito para po sa para maliwanagan po ang ating mga kababayan? Sir Admar, Sir Jade, I concur with the position of Senator Marcoleta. Kasi yung kanyang posisyon naman ay in accordance yan sa existing laws natin about entitlement of the Witness Protection Program, yung Whistleblower Act. Wala naman dyan yung requirement na i-restitute mo. Kasi yung restitution would follow after conviction. Kung mangyari, kung yan ang requirement na yan, dapat nandiyan sa batas yan. And we cannot reinvent and we cannot expand what is that something in the law. Pero at least at this point in time, parang umutan academic naman yan kasi sa
Am I correct na parang tinanggap na ng DOJ yung mga diskaya sa Witness Protection Program? Ang sabi po, attorney, nasa ilalim pa daw sila ng, itinuturing po silang protected witness at hindi pa sila sa state witness. Well, so the debate continues. Yes, sir. So we have to maintain yung ironclad rule na yung restitution is not one of those requirements. Mga requirements diyan, kailangan yung witness na yan ay does not appear to be the most guilty. The second, yung testimony niya ay kailangan para sa prosecution sa kaso. At pangalawa, walang vital yung testimony niya at saka walang ibang testimony na available para ma-establish yung guilt, yung mga wrongdoers, yung mga principal actors sa malaking krimen. Yung requirement ng restitution, wala. So, mahirap yung mag-add tayo ng requirement. Inclusio unius is exclusio alterius. What the law does not include, it excludes. Opo. Pero paliwanag nga ni Secretary Remulla na kahit wala nga sa batas, parang out of, dahil nga sa mga issues natin na nakikita natin ngayon, dapat ganun po yung paraan. Sabi yan, before and after po, pwede po yung restitution. Paano po nangyaring ganun po ang sinasabi po ni Secretary Remulla? May legal authority ho ba ang Department of Justice sa ilalim ng kanilang ahensya na po pwede po silang ganun po yung magiging panuntunan para maging maisailalim po ang isang isang resource person o isang tao sa Witness Protection Program? Yan ang frustrating at disappointing kasamang Jade, no? Kasi yung Department of Justice, dapat sila yung upholder, sila yung number one follower of the law. Justice yan Department of Justice. Hindi yan dapat maging Department of Injustice. So kung sa lahat ng mga departamento diyan, yan ang Department of Justice ay yung departamento expected to be the compliant department of the existing laws, rules, and regulations of the land, especially the Constitution. Opo. Attorney, ang nakikita kasi ng tao ngayon, yung ilan po sa mga resource person, tulad na lamang po itong mga dating engineers ng DPWH, si Bryce Hernandez at si Alcantara, ay nagsauli na po ng kanilang mga resources, ang kanilang iba pang mga resources sa gobyerno. Pero itong sa panig naman po ng mga diskaya, wala pa pong, di ko alam, pero wala pang tulad po sa kanila na isinauli po nila yung mga pera o resources po ba nila tulad ng ginagawa po ng ibang mga resource person. Ano bang dating po sa inyo? Kasi kung ako yung ordinaryong tao nanunood, tama naman talaga. Dapat isauli talaga yung pera, yung mga resources na hindi sa kanila dahil baga itinuturing na nakaw. Okay. First, tama yan. Pero, is that enough? Alam ba natin yung extent ng kanilang pera na ninakaw nila sa tao? Kunwari, ang ninakaw mo ay 1 billion. Ngayon, ang isinauli mo ay 1 million lang. Would it make you less guilty na? Ang tingin ko dyan parang kuha lang yan just to pangpakalma lang, para lang yung galit ng tao ay parang malesen, makuntian lang. But the truth is, they are part of the syndicate. Now, hindi yan ang punto ngayon, Admar. Tayo lahat na agrabyado tayo kasi hindi na ito basta-basta na nakaw. Almost trillions na ito, 3 years ito Di na ito billions lang, 1 billion, 2 billion. Grabe, unimaginable na itong nakawan sa pera natin. Ngayon, ang gusto ng tao ngayon,
yung talagang punot dulo nito. People will not accept